If you are planning to buy a vehicles or any transportation you like bike, motorbike, tricycle, kotse, any kind of vehicles, first thing goes into your mind, where am I going to park it? Kasya ba yan sa harapan ng bahay ko? Kasya ba dito sa loob ng bahay ko? It's okay kung meron kang enough na garage na pwede mong pagparkingan ng sasakyan mo, di ba? Pero kung limited ang space mo, ang bahay mo sa harapan, so mapaisip ka talaga kung saan mo ipapark ang sasakyan mo. First guys, you are not going to buy any vehicles if you are really need it, 'di ba? Kailangan mong bumili kasi nga kailangan mo nga, 'di ba? So walang question diyan. Kahit sino pwedeng bumili ng. But paano ka magiging responsible to taking care of your personal thing, especially sasakyan, bahay or any property, 'di ba? So ang pangit naman siguro guys na nagpaplano kang bumili ng sasakyan dahil gusto mo lang magkasaksakyan, gusto mo lang iso-show off. And then wala ka palang mapagparkingan, ipaparking mo sa harapan ng ibang bahay, sa harapan ng ibang tao, 'di ba? Very unreasonable behavior 'yan, attitude ng isang tao na bibili ng sariling sasakyan pero ipaparking sa ibang harapan, bahay ng harapan ng ibang bahay. Di ba? Napaka-unreasonable mo. Are observing here for, I don't know, 3 months, I don't know how long na bago sa mata namin ang motor. Hindi namin kilala kung sinong may-ari at syempre hindi naman taga dito yan sa katabi namin. So nagwa-wonder ang anak ng partner ko kung kaninong motor, siya din nagwa-wonder din kung kaninong motor. Of course, how would I know, diba? Hindi ko talaga kilala kung sino ang may-ari ng motor na yan. At anyway, pagpapark dyan, hindi ko naman nakikita kasi nandito kami lagi sa loob. Wala naman nangatok na nakiusap or nagpaalam na pwede ba kami dito pumarking o pwede ba namin gawing parkingan ang harapan ng bahay mo, 'di ba? Of course, hindi yan pwedeng sasabihin kasi nga alam natin sa sarili natin kung ano ang responsibility natin sa sarili nating gamit, 'di ba? So guys, dahil sa sobrang na namin na parang ang tagal na, may tao dyan na nandyan din siya sa motor niya na mayroon din siyang ginagalaw-galaw. Pero, how would I know kung anak ba, kapatid, pamangkin ng kapitbahay namin? Hindi ko alam yun, hindi ko kilala. Basta nakapagsalita ako na, kanino tong motor ang puti? Okay? Ngayon, may signage na actually kasi ang sabi naman ng anak ng partner ko na, tita, baka pwede lagyan na lang natin dyan ng no parking. So, naglagay na lang pakiusap, no parking please, gumanon, ganun lang na salita. So, wala pang 1 hour, may ganun doon na may motor na naman nakapark. So, na ganun ang sistema, hindi ka makapark ng maayos, 'di ba? So, ang nangyayari kasi parang inakomodik na nila yung buong kalsada, 'di ba? Ang dadaanan ng tao maliit na lang, guys, parang kalahati na lang ng half ng kalsada, means 1/4 ng kalsada ang madadaanan ng tao, hindi na halos makakadaan diyan. Tapos, sabi ko, nagsalita lang naman ako, sana sa harapan na lang nila sila magpa-parking kasi hirap naman kami na dito mag-parking. Anyway guys, public property versus private property. The public property, of course, yung kalsada. Kahit sino, walang nagmamay-ari ng individual ng kalsada na yan. Pero yung vehicles mo, any transportation na pagmamay-ari mo ay sayo yan. That is private property. Wala kang karapatan na yung sasakyan mo, ipaparking mo sa harapan ng ibang tao. Kasi kahit ba yan ay hindi yan pagmamay-ari ng bahay na yan ang kalsada, pero hindi mo pwedeng parkingan yan na gawin mong parking area ng sasakyan mo 24/7. 24/7 guys na gusto mo lang mag-park ka lang dyan kasi nasa kukuti mo na hindi pagmamay-ari nilang kalsada. So, of course, hindi mo rin pagmamay-ari yan. Pero you have to take a consideration na yung pinarkingan mo ay hindi mo yan harapan. Diba guys?
Aba guys, nagahalit siya kung ano-anong pinagsasabi. Lumabas yung partner ko, tinitigan siya, hindi pa rin siya tumitigil. Lumabas na yung tapat namin na may tindahan at nagsalita na hindi talaga pwede yung ginagawa. Alam mo yan, nangangatwiran. Tinanong niya, dito kami, kung sa amin ba daw ang kalsada. Ako, sumagot ako sa kanya. Tanungin din kita, saan ang bahay mo dito? Harapan mo ba ito? Oh, hindi siya makasagot niyan. Kasi sa totoo lang, wala kang karapatan na gawin mong parkingan ng sasakyan mo 24/7 ang harapan ng ibang tao. Pwede kang mag-park dyan kung ikaw ay delivery rider. Or in case of emergency, or mag-park ka dyan, like for example, 30 minutes ka lang, 1 hour, pwede pa i-consider yan. Pero kung gawin mo siyang all the time, doon ka nakapark, then you are not considering na yung may-ari din ng bahay na yan, na kung saan, nasa tapat ka nakapark, may sasakyan din yan dyan na pwede din i-park, hindi na makapag-park. Sa totoo lang, ang partner ko yung sasakyan niya hindi naman ganun kalaki. Hindi naman yung 6 wheels, 10 wheelers 4 wheels lang. Pwede niyang i-parking sa harapan ng bahay niya. Sa totoo lang. Pero he is paying a parking space there. He is paying in a parking area like 5 minutes away from home na lalakarin. Kasi ayaw niyang makasagabal siya. So, although harapan niya yan na pwede niyang parkingan, dead end naman, pero hindi niya ginawa kasi ayaw niyang makasagabal. Dapat ganun ka rin. Alam mo dapat yon kung anong responsibilidad mo sa sasakyan mo. Hindi yung nagmamalaki ka, nagmamayabang ka. Sa totoo lang, napakasimple. Ate, kuya, pasensya na po wala kasi kaming maparkingan. Saglit lang naman. Walang problema, pero nagmamalaki ka, mayabang ka. Akala mo kung sino ka, lalaki mong taong bastos pa ng bibig mo. Nang hahamon ka pa. Aba, saan ba ang karapatan mo kung papatulan ka? Wala, diba? Yon. Kung ikaw naman, alam mo sa sarili mo na mali ka, immediately mag-apologize ka. Immediately, hindi ka magpapakita ng ego mo na akala mo sino ka. Kasi hindi ka talaga taga dito naman sa aming area diba? Doon ka nakatira sa unahan. So doon ka mag-park ng sasakyan mo. And another thing take note sa mga owner ng motorbike. Pag once at bike nyo na yan, ipaparking nyo sa harapan ng ibang tao at madisgrasya yan, magasgasan yan, sino kayang pag-iisipan nyo dyan? Diba? Pag-iisipan nyo yan. Tatanungin nyo immediately, meron po ba kayong nakita dito na nang gas-gas ng sasakyan ko o ng motor ko? Or nagtumba ng motor ko? O diba? Sinong tatanungin? Alangan naman tatanungin mo yung kapitbahay mo doon sa likod na yung sasakyan mo, dito mo ipinarking sa ibang bahay. So, you have to be responsible dapat. Ngayon, kung ako kasi yung may-ari, sa akin katwiran ko, ako may-ari ng bahay, sa harapan ko yung kalsada na yan, I won't allow you. Kasi nga, ayaw ko magkaroon ako ng responsibility sa hindi ko pagmamay-ari. Andi mahiya-hiya ka. Bakit mo abalahin ang harapan ng ibang tao? Bakit hindi mo abalahin dyan, gambalain dyan ang harapan mo? Since mayroon ka dyan, imposible, wala ka talagang space dyan. Kasi kung wala ka talaga mapaglagyan dyan ng motor mo, huwag kang bumili. Hindi bibili ka para i-show off mo, Huwag kang bumili. Kasi ang importante dyan talaga, ang safetyness ng vehicle mo. Diba? Totoo lang nasa batas yan na hindi mo pwedeng ibablock ang driveway ng kahit sinong individual, and there is non-individual na aangkinin niya ang kalsada kasi para sa lahat yan. Pero from door, there is a space na kinoconsider yan na pwede mo dyan lagyan ng motor mo. Hindi mo dyan anuhin ang sakupin ang buong kalsada. Pero you have to consider na kailangan din yan ng may-ari dyan ng bahay na yan. Diba? Be reasonable. Hindi yung akala mo kung sino ka lang nagmamalaki. Nakakahiya naman na ang sasakyan ko ipapark ko doon sa bahay, harapan ng bahay ng ibang tao. Diba?